Hello, what's up? This is Kotman. Back again for another video. So, Boring Tech Podcast tayo. Okay? Ito na yung huling Boring Tech Podcast ngayong 2023. So, napansin ko lang kasi puro tayo best smartphones of 2023. Daming channel nagagano na, especially sa foreign. So, why not? Maiba lang. Gusto ko lang maiba. Gusto ko lagi kahit paano. Naiiba. Ang babanatan naman natin is best Pinoy smartphone reviewers ng 2023. 2023 lang po ha. So kung ano man ang ginawa nila ng 2022, pangit man ang gawa nila ng 2021, labas na ako doon. Basta ang tinitingnan ko lang currently is yung performance nila ngayong 2023. And of course, iniwasan natin dito yung mga tech vloggers or so smartphone reviewers na medyo maka-hype na parang ang perfect lagi na smartphone. Okay? So yung mga unrealistic na smartphone reviewers, iniwasan ko rin dito sa list ko rito kasi hangga't maaari ayoko ng mga mahaluan ng negative ba. So since hindi ko naman na sila pinapanood at sabi nga, kung wala ka namang sasabing mabuti, wag mo na lang sabihin. So since wala akong sasabing mabuti sa kanila, hindi na natin sasabihin kung sino sila at kung anong ginagawa nila. Ang sasabihin ko lang is yung maganda, yung mabuti, yung positive lang. So yun, again, these are akin lang to, these are my personal take or choices pagdating sa best Pinoy lang po Pinoy lang, makulit. Baka bangkit naman kayo, bakit wala si MKBHD? Wala si Mr. Ross the Boss. Kukutawan ko kayo ng chinelas eh. So yun, Pinoy lang po tayo and ngayon 2023 lang. Again, kung pangit ang tech channel na to noong 2022, labas na ako doon. Noong 2021, may ginawa siyang kalokohan, labas na ako doon. Ang focus ko lang is yung 2023 lang na subaybay ko sa kanila at least. At least yung subaybay ko. Kung meron akong kulang, edi dagdagan nyo lang sa comment section. And of course, maybe sabihin nyo rin yung top 10 nyo sa comment section. So, sa una kong list, sa number 10, okay? Pababa tayo hanggang sa pinaka number 1 ko na pinaka favorite. Sa number 10, dami nagchat-chat, wait lang. So, number 10, okay? Is si Unbox PH. Ito para sa akin, ito yung isa sa mga OG. Kasi hindi pa ako YouTuber, alam ko sinusubaybayan ko na itong mga to. And kapag nag-aabang-abang ako ng mga paparating na smartphone, yung mga tipong i-release na sa ibang bansa pero wala pa sa Pilipinas, or for announcement pa lang talaga sa website ng isang brand, meron na agad silang idea or meron na silang teaser na specs. Dito ako isa sa tumitingin. Although tinitingnan ko talaga si GSM Arena kasi talagang alam natin na lagi nangunguna doon, but hindi naman kasi Pinoy doon. Alam ko may Pinoy silang member doon, but hindi talaga Pinoy na channel yung mga yun. So, I'm going for the similar one na talagang Pinoy is dito si Unbox PH. Okay? And, yun nga lang, although yung styling nila is a bit basic, tsaka conservative masyado, pero in fairness naman, malinis lagi ang gawa nila and very professional. Ang ganda ng mga b-roll, so on and so forth. So, I like the theme ng kanilang video reviews. Astig na astig para sa akin. Yun nga lang, medyo nabibitin ako sa mga details kasi of course as a tech enthusiast na medyo hindi naman siguro sa medyo advanced kasi ako kasi alam mo naman ito yung pinag-aralan ko at trabaho, so naghahanap ako ng mas deep dive sana, but doon nga lang ako nabibitin kay Unbox PH. So I'm going for Unbox PH para lang sa mga teasers, mga paparating ng incoming na smartphones, doon talaga ako maasa sa kanila. And of course, their reviews naman talaga is good, sweet spot, professional looking, malinis, winner. So yun, Unbox PH ang top 10 ko, okay? Sa top 9 ko naman, si Gadget Sidekick, okay? Focus din to sa smartphone reviews actually, and actually sa kanya ako nakakakita ng mga latest smartphones na alam ko hindi pa na-release sa Pilipinas or hindi talaga ma-release sa Pilipinas. Sa kanya ko tinitingnan Honestly, fan na talaga ako ni Gadget Sidekick dati. Lalo nung Xiaomi pa lang yung pangalan ng channel niya. I'm not sure kung buhay pa rin yun pero hindi ko na kasi napagkikita or di na dumadaan sa notification feeds ko And then, binagyo si Boss Gadget Sidekick o Boss Rich ng kontrobersya and some negative feedback sa tech community. So, medyo nawala rin siya sa radar ko kahit paano. Tagal na yan But this year, actually, balik ako sa pagiging viewer niya. Hindi man ako big fan, but I'm still a viewer kasi marami nga ako nakatutuklasan sa kanya ng mga bagong smartphone. So, I like his style right now. And napansin ko medyo nagiging aggressive na rin siya sa mga words niya pagdating sa pagpangit-pangit. May negative sinasabi niya na talaga. And that is why, ngayon 2023 lang,
para sa akin, swak sa akin si Boss Gadget Sidekick para sa best smartphone reviewers ngayong 2023. Okay? I'm not sure kung anong story niya 2022, 2021, labas na ako na. But 2023, swak kasi siya sa akin, si Boss Gadget Sidekick. Yun yung top 9 ko, okay? Sa top 8 ko naman, okay. Ito si si Madam Mary Bautista, actually, nilagay ko siya rito. Currently, alam ko nasa 2 million plus na yata siya ngayon. So, solid. Marami na. Hindi pa ako yung tech YouTuber, alam ko sinusubaybayan ko na siya. And I remember na unang beses ko siyang napanood is, I'm not 100% dun sa accuracy ng memory ko, pero unang beses ko siyang napanood is inutusan yata siya ng kapatid niya or family member na bumili ng Samsung Note, and bago niya yata ibigay or something, in-review niya, pinost niya, and then dun ko siya na okay din mag-review siya, hindi nga lang detail of course, but at least makukuha mo na yung mga personal take na agad siya. Yes, papansin mo naman hindi naman siya ganun kateki talaga, and alam ko may isang video siya long time ago na inamin naman niya na hindi talaga siya technical talaga, as in nagdi-deep dive. May alam lang siya pero hindi niya lahat naiintindihan na mga jargons. And sinabi rin naman niya, which is yung nagustuhan ko, honest siya dito sa part na to. Sabi niya, she's learning pa rin naman. Since ito na yung field na napili niya sa YouTube, she tries her best naman to learn the technicalities at saka yung jargons ng smartphone pag nagre-review siya. And for that alone, I respect her honesty talaga doon sa part na yun. And of course, aside from that, while her smartphone reviews are a bit basic at saka traditional, at least she keeps it clean and professional. Okay? And I like that. Kasi minsan pag gusto mo lang, ayaw mo na masyadong maingay, ayaw mo masyadong madetalya. No? Gusto mo lang nang marinig muna yung basic lang na review. Pwede mong panoorin talaga, hanapin ng channel ni Mary Bautista. Solid na rin naman. Although minsan nga lang medyo borderline na hype na, lalo pagka ang topic is yung mga favorite niyang brand, yung mga elite brands. Kapag yun ang mga tinatopic niya, medyo yun, mapapansin mo medyo borderline talaga na hype na, and medyo bias na ng part. Pero sa ibang mga budget smartphones na inaano niya na nire-review, pwede na, acceptable na para sa akin, and okay din sa akin na yung, although sabi natin kulang yung detalye, hindi ganun ka deep dive yung kanyang reviews, pero napakamadaling intindihin sa mga non-techie na part ng community niya and part ng community ng tech overall. Madali na intindihin. Kung gusto mo lang ng straight to the point, madali intindihin, wala nang jargons, wala nang numbers. Mary Bautista channel din talaga go to. Kaya no wonder siguro talaga kaya sikat siya, kasi pang mga non-techie talaga doon. Pagka gusto mo lang agad ng straight to the point na detalye, anong features, anong kayang gawin ng smartphone na basic, na direct to the point, Mary Bautista, winner. Diretso ka na doon sa kanya. Pwede mo na siyang silipin doon. Yun ang nagustuhan ko sa kanya. But again, kung enthusiast ka talaga na gusto mo ng details, medyo siguro iwasan mo si Mary Bautista, kasi hindi niya fini-feature yung mga ganon, yung mga madudugong benchmark and test. So, but still, again, kung hindi naman ikaw yung tipo na mahilig na alamin yung mga jargons, hindi ko recommend doon si Mary Bautista na part. Pero, like I said, kung gusto mo straight to the point, basic, traditional, professional looking, napakalinis mag-review, Mary Bautista po. Winner siya doon. Next, sa pampito naman, ito, nagustuhan ko tong channel niya kasi medyo similar kami ng takes as a channel, sa YouTube channel. Si JFG, yan. Si Boss JFG naman, si Boss JFG naman, ang inaano niya, kagaya din sa akin na smartphone reviews, and then meron din siya mga tech topics, tsaka tutorials, at tsaka guides. Okay? So kung naghahanap kayo ng mga pampa-improve ng smartphone experience, ganitong tricks, ganitong hidden features, pwede nyo din siya mahanap, okay? Similar kami dito ng konti sa style, pero yun nga, mas nagustuhan ko sa kanya. Meron siya mga content na hindi ko kayang i-release sa aking channel kasi natatakot ako, kasi meron akong mga minsan kapag nagre-release kasi ako ng tech topics or tricks, mga tricks ko, minsan na-flag ako as bawal daw yun, considered na as hacking. Ina-upload ko pa lang, hacking na daw. So yun, nagkakaroon ako ng mga gano'n, kaya medyo iwas ako sa mga gano'n. Bawal mag-feature ng mga custom ROM and so on and so forth. Mag-feature ng mga custom ROM routing,
hack ng mga APN, bawal na ako doon. Kasi alam ko may mga tech YouTuber akong dating sinusubaybayan na natanggal sa YouTube kasi natambakan sila ng ganung violation. Si Trix PH yata, ganun nangyari for some reason. I'm not really sure kung anong story nung kanya. But alam ko ganun karamihan nung yung kanyang yung kanyang mga content dati. Also, about kay Boss JFG naman na style din, a little basic naman yung style niya sa pagre-review. Pero in fairness naman, on point din at madaling intindihin. Tsaka malapit sa katotohanan din naman ang sinasabi niya pagdating sa reviews. So kung nag-ahanap talaga kayo ng reviewers din na medyo basic pero at least makatotohanan, malapit sa katotohanan, JFG, ganda, panoorin nyo rin. Watch nyo yung channel niya, iwan ko yung link sa video description nun. And also of course, kung naghahanap kayo ng mga helpful Android tips para sa mga Android users, JFG channel yon. Good yun, very good. Sa pang-anim, ito, kay Madam Listek naman tayo. Kay Madam Listek, ito, pinapanood ko rin to dati. Hindi pa ako, alam ko, tama yung memory ko, hindi pa ako YouTuber, pinapanood ko na siya. Kasi, yun nga, siya naman yung medyo buhay na buhay yung dating sa akin ng pag nagsasalita siya. Medyo lively, and dati pala may pagka-professional na yung dating ng reviews niya, mas malilinis. Hindi kagaya ng mga reviews ko talaga dati, ang dugyot, dumi. Kasi alam mo na, doon ako sa table doon ako usually sa table ko kung saan ako nagtatrabaho, nagkukumpuni ng mga computer, tsaka mga gadgets. Doon din ako nagre-record kaya ang dugyot tingnan ng mga videos ko. And of course, wala rin naman ako dating editor, so yun, pangit. Pero isa sa mga sinusubaybayan ko talaga si Miss Listek kasi talagang maganda yung pagkakapresent niya talaga pag nagre-review siya. Maybe some inspiration kinuha ko rin sa kanya siguro along the way nung mga first to second year ko dito sa YouTube. Currently yata magpa 5 years na ako dito sa YouTube. Matagal na rin 2019 kasi ako nag-start So going 5 na ako. Although yung style niya simple at outright, malaki pa din naman ang help na nabibigay niya sa mga tech community, especially sa mga naghahanap nga ng ibang opinion din regarding sa smartphone na nire-review or sa mga smartphone na gusto nilang panoorin. Customer gustong panoorin ng ibang take naman. Maganda rin na addition na kunin nyo rin yung opinion ni Miss Listek. Goods na goods din siya actually. Yung tipong ayaw mo ng jargons, ayaw mo ng mga numero na naririnig. Yung kagaya kay Miss Mary Bautista na style, yun. Miss Listek na channel, goods na goods din. Her style kasi caters sa mga gusto ay basic lang ang pagkakapaliwanag and all. So yeah, Miss Listek, check nyo. Iwan ko yung link sa video description. Pang-5. Sa pang-5, ito. Si Paricoy's TV and Tips. Okay? Ito, bata pa lang to alam ko, early 20s pa lang yata edad nito or something. So, mas alam ko kabataan pa lang ito nasa college pa lang ito. And, isa sa mga nakikita ko talaga na future ng tech community, itong batang to, na posible na pumalit sa aming mga matatanda na. Kasi, similar din actually yung content niya sa akin, smartphone reviews at saka some Android tech tips, mga tricks, mga ganon. So, medyo nagustuhan ko yung style niya along the way. Lalo nitong 2023, ang ganda, ang laki ng improvement niya, lalo sa smartphone. Nung nag-focus na talaga siya basically sa smartphone. Panoorin niyo yung mga reviews niya dati at yung ngayon, kumpara niyo, ang ganda ngayon. Actually, similar na sila ng style ngayon ni Poltech TV. Yes. Kung napanood niyo si Poltech TV, yes. And, similar sila ng style ng ganon. And ang ganda tingnan lang, puro B-roll. Tapos, andun yung gaming, makikita mo yung details. Although, hindi nga lang ganun ka-deep dive din, pero pagdating sa details, marami ka na rin makukuha ang details pagdating sa smartphone na trip mo, and then re-reviewin niya, winner. I hope na habang nakikilala siya, and someday, maging big time siya na tech YouTuber, I hope mapanatili niya yung pagiging, yung paa niya nasa ground lang din, and respetuhin niya yung responsibility niya as a tech YouTuber talaga or smartphone reviewer. Ako kasi marami rin akong ginawang kapalpakan dito sa YouTube and hindi rin naman ako proud doon. But along the way, natututo kasi tayo. Natututo tayo na mali yun, hindi ko na ulitin, mali ito, hindi ko na ulitin, mali yan, bawal pala ka YouTube to, hindi ko na rin ulitin, mga ganon. You learn along the way kasi. Kailangan mo rin talaga magkamali para matuto. And I hope, dahil bata pa naman to si Paricoy's TV and Tips, malaki yung kanyang potential talaga na maging one of the greats Pinoy tech YouTuber. I hope someday, kung mag-i-stay siya sa YouTube, of course, nasa kanya naman yung bata pa siya, marami pa siya pwedeng gawin sa buhay. So yeah, pang-5 good sa akin na pinapanood ko rin talaga mga reviews, Paricoy's TV and Tips. Okay? Pang-4, Pinoy Tech Dad. So,
Yeah. Pinoy Tech Dad. Okay, so lately kasi medyo maingay siya and hindi naman dun sinubaybayan ko siya. Dati ko na siya subaybayan bago pa yung ginawa niyang release ng sa Oppo na ganito, tinira yung Oppo and yung video niya about benta dangal. Kung sino man tinutukoy niyo doon, labas na tayo doon. Again, kung pag wala tayo sasabihin maganda, huwag na natin sabihin. So, yun, isa sa mga naging reason ko kung bakit sinubaybayan ko siya way before pa. Siguro last year yata nag-start na nakatingin sa kanya sa channel niya. Doon ko siya natuklasan eh. Prangka din kasi siya, tsaka practical yung recommendations niya pagdating sa mga smartphones. Biglang sumikat yung araw. Siya na, sa tapat kasi ako ng bintana namin. Tapos sa usapan ng mga tropa ko na medyo techy, medyo may alam sa smartphone, nababanggit din talaga si Pinoy Tech Dad as at least sa top 3, top 5. Goods na goods si Pinoy Tech Dad pagdating karon. Hindi man ganun kalaki yung kanyang subscriber, pero yung mga nanonood sa kanya naiintindihan agad na legit, solid ito mag-review and prangka. And kapag sinabi niya ganito na negative, malamang sa malamang, malapit sa katotohanan, hindi man perfect, pero totoo yun, malamang. Puro ganun, malamang. Basta sinasabi niya talaga sa'yo kung ano yung tingin niya na value ng smartphone na nire-review niya. Solid din actually yung presentation niya. Naiinggit nga ako minsan sa itsura ng studio niya. Solid yung presentation niya pagdating sa mga smartphone. Ganda rin yung B-roll, linis, tapos tech dad yung tema talaga, no? And then yung polo na checkered, panalo eh. Talaga pinanindigan niya yung ganong trademark niya. And I like it. Parang pasok na pasok talaga sa tema. From start to finish, Pinoy Tech Dad ako and the rest comes together na rin as Pinoy Tech Dad talaga yung dating. So that is why napakaganda na panoorin siya, and kapag nagre-review na siya talagang masarap. Kahit di ko bibilin, panoorin ko pa rin si Pinoy Tech Dad. Basta medyo interesado ako dun sa specs. Okay? Hindi ko sinasabi na pinapanood ko, ito mga binanggit ko, pinanood ko 100% ng mga videos na hindi pasilip-silip lang din ako. Pag trip ko yung smartphone, trip ko yung specs, kahit di ko yung trip yung smartphone, manonood ako na isa sa mga hanapin ko itong mga to. Itong mga binabanggit ko talaga sa dito sa video na to. And yun nga, yung pag-call out niya sa sa mga pa-hype and promo daw ng mga tech blogger. I stand with him sa part na yon. Okay? Kasi responsibility namin mga tech blogger na maging at least hindi man 100% na ma-discuss namin yung lahat ng negative, kasi hindi naman lahat ma-experience namin eh. May mga flow, may mga issue na biglang magpaparamdam after na update pa. Wala na sa amin yung phone. Or merong part ng smartphone na yon na hindi dumaan sa test namin, na nagluloko pala sa ibang mga users after a week or two. So, like I said, there's no such thing as perfect smartphone at wala rin perfect na tech reviewer. But at least Pinoy Tech Dad, sinasabi niya talaga na kung pag na-encounter niya, sasabihin niya agad yun. Na, pangit to, mali to, may gantong issue, may ganyan. Okay? Hindi man perfect, but at least may inform yung tao, magkakaroon ng agam-agam, mag-iisip, mag-iimbestiga, and mag-check pa sila sa ibang channel para alamin or siguraduhin kung may ganung issue. Okay? And then, after that, they can decide na kung bibili ba talaga o hindi. And that's yung epekto ni Pinoy Tech Dad sa ganun. And like I said, may responsibility kami dito. Yes, nandun na tayo. Isa sa mga reasons kaya kami nasa YouTube is to earn. Siyempre, kumikita kami, extra income to. Hindi man ito ang main trabaho namin, pero may extra income dito. Hindi kami magpapaka-plastic, may kita naman dito. Isa yun sa mga reason. But, hindi doon umiikot yung reason namin. Hindi umiikot sa kakapiranggot na kinikita sa YouTube. Ang reason namin ba't kami nandito. Like I said, ako, alam niyo yan, na yung mga talaga matatagal na dito sa channel ko, nag-start ako sa YouTube kasi isa sa mga reason ko is kasi nakukulangan ako sa mga pinapakita ng ibang tech YouTuber. Yung sabi ko, nabibitin ako. Tapos yung iba, may issue pala na bootloop, ayaw i-recognize, ayaw sabihin dati. Kung natatandaan nyo, way back 2021, 2020, 2019, kapag may bootloop issue, wala man lang Pinoy tech YouTuber na nag-acknowledge na may ganon issue. Okay? And isa sa mga naging reason ko para mag-YouTube talaga, halongkatin yung mga ganung bagay. And if ever man na magturo na rin kung paano maremedyohan, hindi man totally fix yung tinuturo ko rito sa channel, pero may remedyo. Like isa sa mga channel ko, isa sa mga YouTube video ko is yung pag nabubootloop, anong gagawin, or ayaw na magbukas or something, paano i-clear cache, i-clear data, yung mga Android 9, Android 10, Android 8 time pa, year. Marami na tulungan yung video na yon.
And kahit na luma na yung video na yun at pangit ang pagkakagawa, basta marami siyang natutulungan, proud ako doon. And that is why I stand with Pinoy Tech Dad dito sa part na to, na kapag gano'n, hanggat maaari, i-call out kapag may mali, may issue, may problem yung smartphone, I stand with Pinoy Tech Dad. So yun. Yun nga lang, pang-apat lang siya sa choices ko. Hindi siya yung talagang number 1 ko. I like his stance, pero he's not my number 1 talaga. Okay? So, on that note, akyat tayo sa top 3 ko naman. Okay. Sa top 3 na po. Number 3 ko is si Sulit Tech Reviews. Yes, hindi siya yung number 1 ko. Kasi lately, itong 2023, while siya talaga ang OG ng smartphone review, honest smartphone review, itong 2023 medyo, I don't know, nag-tone down si Sulit Tech Reviews. Boss Aaron, shoutout. Medyo nakaka-chat-chat ko rin naman yan. Alam niya yan. Pero, to be honest, nag-tone down talaga siya ngayon. Hindi siya ganun ka aggressive ka nga sa reviews, and parang lately hindi na rin ganun ka, I don't know, epekto ba ng katandaan ni Boss Aaron to, pero I love his reviews, I love his style, as ganun pa rin naman. Yung nga lang lately parang nagtotone down lang siya, and pagdating naman talaga sa honest reviews, isa siya sa mga hinahanap siya yung talagang pasok sa top 3, kung di man siya ang top 1 ng iba, pasok talaga siya sa top 3. One of the best Pinoy smartphone reviewers dito sa Pinas. OG talaga, the best. And hindi yan nawawala sa listahan ko lagi na i-recommend. Pag hindi ko na-review, kasi konti lang naman nire-review ko rito yung smartphone sa channel. Pag hindi ko na-review, either sa kanya ko ibabato or sa ibang mga nandito sa list ibabato. Pero lagi nauna, check mo kay Sulit Tech Reviews dati. And I hope 2024 babalik siya sa pagiging aggressive niya. Namimiss ko yung ganung Sulit Tech Reviews. Even then, kasubaybay pa rin ako, I'm sure, kay Sulit Tech Reviews. Yes. Boss, masyado ba akong prangka sa video na to? Sorry papakatotoo lang tayo. Sa number 2 ko, si Paul Tech TV. Yes, itong makulit na to, na-meet ko na to in person. Ang kulit niya talaga. Pero hindi ko siya pinili sa number 2 dahil makulit siya. Pinili ko siya sa number 2 kasi most improved siya para sa akin. Most improved ngayon 2023, si Paul Tech TV. Ang laki nung jump nung quality ng videos niya and reviews niya. And I like it. And actually, ginagamit niya yung isa sa mga tinuro ko noong July na tips, yung paglabas ng FPS monitor temperature. Yan, ginagamit niya na sa kanyang videos. Tapos yung B-roll, panalo yung B-roll, pang award winning, solid. Ang sarap panoorin talaga. And then may pagka-konting cinematic effect yung kanyang LUTs, yung kanyang color grading sa kanyang mga videos. I love it. Kung magaling lang ako na video editor, gagayahin ko yun kaso wala naman akong background sa video editing. And yun. So, hanggang hanga na lang ako, hanggang mangha na lang ako. Yun lang ang masasabi ko. And yan, minsan-minsan nagchat-chat kami niya, nagtatanungan ng ganito, ganyan. Minsan humingi ako ng tulong sa kanya. Humingi rin siya ng tulong sa akin. Wait lang, may natawag. Nasaan na ba ako? Wala tuloy ako. Tumawag kasi. Kay Paul Tech TV. Yun. Bongga presentation pag si Paul Tech TV ang video niya. Parang nanonood ako ng commercial pero review. Para ako nanonood ng commercial pagdating sa makulay, kung sa makulay, pero hindi siya yung ginagawang promodizing or ginagawang promotional masyado yung video. Andun pa rin yung reviews, hindi nawawala. Yung honest review niya nandun pa rin. Maaasahan pa rin natin, nasasabihin niya pa rin kapag may issue, kapag talagang itatest sa max. Ang hilig nito ni Boss Paul Tech TV, ang hilig nito mag-test to the max. Lagi niyang ina-high, kahit na hindi naman recommended yung high. Ako kasi hanggat maaari, hindi ko hina-high yung sa gaming. Kasi sinusunod ko yung default. Kasi kung ano yung default, malamang yun lang yung talaga yung kaya ng chipset or kaya ng game. But sa kanya, ang hilig niya i-high, which is natutuwa ako kasi at least hindi ko na kailangan gawin yung high na yon. Kung gusto niyo makita na yung smartphone, naka-high ultra settings, nag-game, sa kanya niyo panoorin. Kasi siya, willing siyang gawin yon sa mga smartphone na nire-review niya. Ako, sinusunod ko lang kung ano yung default. Kasi sa default lang kasi talaga dapat. Para sa akin, sa default naman talaga dapat. But still, syempre, may mga tech community tayo, mga kapwa tech enthusiasts na what if ilagay ko sa ultra settings? Iyon. Doon ka manood kay Paul Tech TV. Masarap manood doon. Solid. Ang kulit pa.
Hindi lang siya makulit actually sa channel niya, makulit din po siya sa personal, sa totoo lang. And yes, solid na tropa din yan. Tsaka lately gusto ko rin sa kanya kasi nafi-feature niya yung mga China phones din, kagaya kay Boss Gadget Psychic, nafi-feature niya yung mga China phones na possible na hindi ma-release sa atin or late na ma-release sa Pilipinas. Yun, nafi-feature niya. Para sa akin, good yun kasi karamihan sa mga fini-feature niya kasi doon is talagang magaganda naman yung specs eh. Maganda yung hardware. Teka, mainit na masyado. Tumutok na sa akin yung araw eh. So yun. Magaganda naman kasi yung specs and I think worth it na i-feature niya yun sa Pilipinas kasi may mga taong kagaya ko. Marami na rin kami, I'm sure, na mga tech enthusiast talaga na yung gusto namin yung smartphone na budget sana, pero panghalimaw yung specs. Yes, Poltech TV, mahanap mo yun doon. Yeah, kaya siya ang number 2 ko rito. And my number 1 choice, of course, Hardware Voyage. Okay. Si Hardware Voyage, pagdating sa, para sa akin best multi-camera transition. Yung tipong harap dito, sa harap doon, sa harap doon. Ang gandang panoorin. Nung una natatawa ako kasi hindi kasi siya ganun na style niya dati. Medyo may konti siyang ganun, pero lumilipat kasi siya ng pwesto. But lately, natitripan niya yung style na isa-isang upuan lang, di ba? Lingon-lingon lang. And nung una natatawa ako, but turns out, the more mo siyang pinapanood, ang ganda pala tingnan and ang solid. Tsaka wala ako halos na, ewan ko, may nakita ba ako ibang Pinoy na gumagawa na kahit hindi tech-YouTuber. Kasi siya lang alam ko na gumagawa ng Pinoy. At least yung alam ko ha. Kung may iba pa kayong alam, sabihin nyo na lang. Ayun, napapansin ko ang tindi nung transition na yun. Lipit. And of course, honest reviews. Hindi pa rin nawawala doon. Solid yung editing presentation, solid mag-review, solid yung detalye ng mga sinasabi niya na sa specs, kung paano niya dinidiscuss, kung anong kaya lang ba na smartphone, kaya lang ganito lang. Ang solid talaga nun. Eto pa, gustong-gusto ko sa kanya, ang taas ng energy pag nagsasalita. Tapos kahit na hindi ko siya pinapanood, pag siya na nagsasalita, alam ko siya yun eh. So ang tanong, mas sulit ba to kumpara sa Pro o mas maigi kung magdadagdag na lang tayo? Hardware Voyage boses yun. Yung tipong pang radyo, no? Ang ganda ng boses eh. Pwedeng announcer o pwedeng host eh. No? Tsaka yun, gusto ko rin sa kanya na no nonsense din yung mga reviews niya talaga. Totoo naman, di ba? Legit. Kung hindi niyo pa napapanood si Hardware Voyage, iwan ko yung link sa video description. Silipin nyo. Solid. Solid mag-review. Tsaka hindi siya gumagamit ng mga laugh tracks. Mga cringe ng mga memes. Yung mga minsan eh, medyo may pagkabastos na ang memes. Hindi siya gumagamit ng mga ganun. Kung may gagayahin akong style ni Hardware Voyage na yun, winner. For the win, Hardware Voyage para sa akin number 1. Yeah. Again, sa style, kung may gagayahin lang din naman ako, siya na yun. Pero siyempre, hindi ko kayang gayahin yun kasi editing pa lang, panalo na. Ganun pa kayang karaming camera. Hindi ako willing gumastos ng ganun. Pang sideline ko lang to na trabaho, gagastos ako ng malaki para sa camera. Ito nga, gamit ko cellphone lang, pang vlogging eh. Yeah, ito, Samsung lang to. Oh. Yeah, hindi ako gagastos para sa ano. Hindi ito ang main trabaho ko. So, hindi ako mag-focus dito na gumastos ng ganun kalaki. Okay na sa akin na makapag-present sa inyo na maayos. Okay yung audio, okay yung camera, makikita nyo naman na malinaw kahit pa paano. Okay na sa akin yan. Pero yun, kung may gagayahin ako, Hardware Voyage na yun. Winner for the win yan. So yun ang aking top 10 na best Pinoy smartphone reviewers. Okay? I hope nakatulong ito na makilala nyo yung ibang mga, baka iba rito hindi nyo pa pala napapanood or hindi nyo alam na nag-exist. Sino dito yung smartphone reviewer na sa binanggit ko na hindi nyo alam na ay may ganun palang smartphone channel? Yeah, may ganun ba? Pasabi nga sa comment section. And also, kayo boss, sino naman ang inyong top 10 smartphone Pinoy lang ba? Sa Pinoy lang tayo. Stick lang tayo sa Pinoy. Support natin ng local. Sino-sino ang mga top 10 nyo na smartphone best reviewers? Okay? So, I hope naging informative yung kahit pa paano. I'm not really sure kung informative itong video na to. But, I just wanna give tribute lang naman kasi sa mga idol ko na sinusubaybayan ko rin talaga dito sa tech industry, dito sa smartphone sa YouTube. Smartphone tech industry or smartphone tech reviewer. Basta sa tech community. And, kung sasabihin mag-subscribe kayo sa akin kasi I'm not sure kung naging helpful naman itong video ko eh. Pero I hope kung nagustuhan nyo, like nyo na lang. Hanggang doon lang. Happy New Year ulit, boss. Happy New Year sa iyo at sa iyong family. Naway maging healthy kayo, walang sakit at kompleto nakakakain buong taon. Yun lang naman ang gusto ko para sa ating lahat.
Hanggang doon lang. This is Cotman. I'll talk to you again soon.